Praise Release. Isang pinto mahiwaga, di bubukas ng kusa. Si Jesus ang duo'y tumutugtog, naghihintay ng sagot. Sumagot ka na ba sa kanya? O ayaw mo babala? Ang buhay mo ay laging gugulo kung wala si Kristo sa'yo. Sa karating ay puso ay buksan at si Kristo ay niyayahan. Kaligtas ay tunay na makakamtan. Isang pintong mahiwaga, di bukas ng kusa. Si Jesus ang dugo'y tumutugtog, naghihintay ng sagot. Sumagot ka na ba sa kanya? Ayaw mong papala. Ang buhay mo ay laging gugulo kung wala si Kristo sa'yo. Kaligtas ay tunay na makakamtan. Oh. Pag-isipan ka ng ligaya ang iyong alasan kung sa kalwalhatian. Puso ay buksan at si Kristo ay niyayahan. Kaligtas ay tunay na makakamtan. Kaligtas ay tunay na makakamtan. Kaligtas ay tunay na makakamtan. Maraming salamat.
Si Barbie Almabis, Honasan, inawit ang Pintong Mahiwaga. A composition by Junji Marcelo, mula po yan sa FEBC Papuri 40th Anniversary Concert. Magandang hapon, kaagapay. Ito po ang programang Praise Release sa himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Isa po kaming AM station dito sa Metro Manila ng Far East Broadcasting Company Philippines, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maaari niyo po kaming mapakinggan din at mapanood through febc.ph at sa YouTube. Please do subscribe and share yung atin pong YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV. Dito po sa ating programa, welcome ang inyong mga song requests. Kaya mag-comment na po kayo sa ating video ngayon sa YouTube. Ako po si Aloha Zero, makakasama ninyo for the next 2 hours hanggang alas 7 ng gabi. Dito po sa ating programa, welcome ang inyong mga song requests. Mag-comment na po kayo sa ating video ngayon dyan sa YouTube. We have good news, encouraging songs of course, and much needed and relevant prayers. 702 DZAS po believes in the power of prayers in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We hope that our songs and our many sharings with you this afternoon will get to lift up your spirits. We have 2 songs right now for you. Magkasunod po ito. Ang una, a composition by Edith Gallardo and Moy Ortiz. Mapapakinggan natin yung cover ni Colin Chio, Joshua Hubac, and Clanoven Marie Baldonado. After that, we get to listen to a composition by Robert More, Ang Awit Ko'y Para sa Kanya. Aawitin naman sa atin ni Terry Javier Ellis. Dito po yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you like a smile of a baby, sweet and true. I see you in the eyes of my very best friend. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see
I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I I see you, Lord. Ang aking awitin ay iniaalay ko sa Kanya, pagkat Siya ang may likha ng aking panaginip lamang ang mga hangarin kong kay taas, na ang dulot ay kasing sama ng dating awit ng pag-ibig, ang alay ko't handog sa paglikha mo sa akin, O Diyos. Di ako maunawaan dahil kay Kristong pinaglilingkuran, minsa'y pinagtatawanan ng mga kaibigan. Dinggin mo ang awit ko'y sa Kanya iniaalay. Tunay na awitin na may buhay, sapagkat ang musika ay sadyang mahiwaga, kaya't gamitin mong pagpapala. Dinggin mo ang awit ko'y sa Kanya iniaalay. Tunay na awitin na may buhay. Panaginip lamang ang mga hangarin kong kay taas, na ang dulot ay kasing sama ng dating buhay.
It's the last Sunday of the month, and I'd like to greet a very happy birthday to my eldest nephew, Christian Alduin Cero. Kuya Ayan, as we fondly call him. God bless you always, Kuya, to overflowing. We have a wonderful Bible reading for this afternoon. It's from Psalms 136, verses 1 to 9. I'll read it from the New International Version. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever. To Him who alone does great wonders, His love endures forever. Who by His understanding made the heavens, His love endures forever. Who spread out the earth from the waters, His love endures forever. Who made the great lights, His love endures forever. The sun to govern the day, His love endures forever. The moon and stars to govern the night, His love endures forever. Amen, and praise God for the reading of His Word from Psalms 136, verses 1 to 9. We now get to listen to our very own FEBC Jammers, consisting of Aruel Mendoza, Tam Canarejo, Grace Estabilio, Hannah Placer, Wen Balatukan, and Brenda Santos. They will sing for us None But Jesus right here on Praise Release 702 DZAS FEBC Radio TV. In the quiet, in the stillness, I know that You are God. In the secret of Your presence, I know there I am restored. When You call, I won't refuse. Each new day again I'll choose. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. In the chaos, in confusion, I know You're sovereign still. In the moment of my weakness, You give me grace to do Your will. So when You call, I won't delay. This my soul through all my days. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to
bring you praise. Magandang araw po at samahan mo po ako sa makabayang panalangin. Ako po si Pastor Elmer G. Vargas. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa iyo na mayroon pong pagpapakumbaba. Panginoon Diyos, kami po ay humihiling sa iyo na ang aming bansa, Panginoon, ay magkaroon po ng pagbabago. Panginoon, nawa ang mga naihalar na leader ng aming mga local government, Panginoon Diyos, ay maging tapat sa kanilang tungkulin, Panginoon. Maging maayos ang kanilang pagtatrabaho, Ama, para sa kapanahan ng aming bansa. Tulungan mo kami, Panginoon, umudad ang aming bayan. Lord, ikaw ang maraming magagawa sa aming bayan at ang mga nanungkulan, Panginoon Diyos, ay magkaroon po sila ng pagmamahal, Panginoon, sa mga kababayan namin na naghihirap, Panginoon Diyos. Naway mapagbuti nila, Panginoon, ang kanilang pagganap ng kanilang tungkulin, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise Release. Gratitude always makes what we have enough. And there are so many other benefits of giving thanks to God. Una-una po, gratitude glorifies God. There are a lot of many different reasons for us to give thanks to God. Yun pong ating pagpapasalamat sa Kanya. Nabibigyan siya ng kaluwalhatian. Sabi nga sa 2 Corinthians, and as God's grace reaches more and more people, there will be great thanksgiving, and God will receive more and more glory. Oh, the prayer of our hearts, making sure that we give glory to God. Patuloy po dun sa ating gratitude, it helps us see God. Gratitude opens our spiritual eyes. There's a beautiful cycle in giving God thanks. The more we thank Him, the more we see Him working in us and around us. Gratitude definitely helps us sense God's presence, His personal care for you and for me, and His perfect timing. At dito nga sa Praise Release program, we are always on the lookout for the good things happening around us. At narito po ang ilang magagandang nangyari sa nagdaang mga araw na ating babatiin at magsisilbing encouragement nawa para po sa atin. Isang centenarian sa Ozamis, Misamis Occidental, disinfection ng mga learning modules sa Zamboanga, Sibugay at reforestation program sa Marikina. Ihahatid sa atin ng Praise Reporter Brenda Santos. Hello kaagapay! Ito po muli si Brenda Santos. Hatid ay inspiring stories ngayong hapon. Kadalasang tanong na nakakailang daw sagutin ay ilang taon ka na? Lalo na kung medyo may edad na parang gustong ilihim ang totoong age. Bakit nga kaya? Pero isang lolo sa Ozamis, Misamis Occidental, proud ang buong pamilya dahil nakaabot ito sa edad na 100. Opo, 100 years old. Siya ay si Lolo Teofilo Valle Balindres na isang veterano ng World War II. Si Lolo Teofilo nga ang naging master sergeant noon hanggang siya ay nagretiro taong 1972. Sa bisa ng batas, nakatanggap ng 100,000 cash si Lolo dahil siya ay umabot sa ika-100 kaarawan o sentenaryo. Maliban sa cash gift, nagpasa rin ang lungsod ng resolusyon bilang pagkilala sa naturang veterano. Praise God for Lolo Teofilo's life. Mga guro naman sa Zamboanga, Sibugay ang ating pakibalitaan. Kumusta kaya sila? Dahil sa dami ng modules na kanilang ipinapamahagi at tinatanggap para i-check, aba, sila ma'am at sir may naisip na imbensyon.
Imbensyon para maging ligtas ang paggamit ng mga learning module. Tinawag nila ang makinarya na Improvised Light Chamber Disinfectant o ILCD. Ito ay paraan para ma-disinfect ang modules sa loob lamang ng 7 minutes gamit ang mercury light chamber nito. Safe na ang maipapamahagi sa mga estudyante. Safe din ang mga papel na kanilang i-check pagkatapos. At hindi lang yan, kaya rin itong patuyuin ang mga nabasang learning modules dahil sa nagdaang pag-ulan upang muling magamit ng mga mag-aaral. Ang proyektong ito ng mga guro sa Kabasalan National High School ay hinangaan at ngayon ngay nais ring tularan ng iba pang eskwelahan. Ang nasa likod ng magandang proyektong ito ay sina Sir Aldrin Aure, Sir Rodelo Eulogio, Sir Almond Monterrejo, Sir Julius De Asis at Engineer Dennis Antiguan. Congratulations po sa inyo! Ingat po kayo dyan! Dahil nga sa malalakas na bagyo na nagdaan, muling nakaranas ng matinding pagbaha ang lugar ng Marikina. Sa mga ganitong sitwasyon, napagtatanto ng marami ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating kalikasan. Para maiwasan ang lubhang kalamidad, maraming environment advocates ang nagsusulong ng mga programang pangkalikasan ngayon. Isa na nga rito ang grupo ng mga anak ni Inang Daigdig na may 600 hectares sa Marikina watershed ang target mataniman ng mga kawayan. Hindi lang ito basta kawayan, pero napili ng grupo ang Philippine Giant Bamboo, may kakayahang mag-absorb ng excess water at mapigilan ang soil erosion. Bagamat ito ay malaking proyekto, pagdating ng panahon, malaki rin ang magiging benepisyo nito sa nakakarami. May iba't ibang reforestation program din ang target simula ng pamahalaan bago matapos ang taong kasalukuyan. Kaagapay, tayo ay may bahagi sa pag-iingat ng ating kalikasan upang maiwasan ang lubhang pagbaha na ating naranasan, makiisa sa mga advokasya to save our environment. Nawa ay nagbigay inspirasyon sa iyo ang mga kwentong aking nabahagi. Si Lolo Teofilo Balindres na umabot sa ika-100 kaarawan nito, ang bagong imbensyon ng mga guro sa Zamboanga, Sibugay at proyekto para mapangalagaan ang Marikina watershed. Muli ito po si Brenda Santos, tutok lang para sa iba pang praise reports na hatid ng ating mga kaagapay dito sa Himpilan. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsingaw ng araw, patuloy siyang nagbibigay panglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, kapagatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan.
asahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Oh, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila po ang ating Diyos. Magtiwala po tayo sa Kanya. Amen. Christ, our living hope this Christmas. Isang virtual na pagtatanghal na hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok ang iba't ibang mga church choirs, singing groups, worship teams, and ensembles. Bawat Biyernes ngayong buwan ng Disyembre, ikapito ng gabi. At sa December 25, ang pinakadakilang handog, isang papuri Christmas kantata mula sa panulat ni Professor Eddie Magondayaw at Miss Itchet Manuel at nilapatan ng musika ni Maestro N. Arnel Depano. Mapapanood ang lahat ng mga ito sa FEBC PH YouTube channel. Sama-sama tayong umawit, purihin at sambahin si Kristo na siyang ating pag-asa ngayong Pasko at magpakailanman. Jesus reigns in every home. The light has come, calling every Filipino family to declare the victory in Jesus. This November 30, join us as every Filipino home prepares a lunch victory feast. Decorate your homes with Jesus reigns flags. Worship and pray together online starting at 2 p.m. Be part of the 1 million families all over the Philippines celebrating Jesus reigns in every home. Check out our FB page or www.jesusreigns.ph. Oh, declare your faith today. Ang hirap naman nito. Puno na ang piso para sa radyo coin banks ko. Pero hindi ko alam kung paano ko isasauli dahil sa lockdown. Ay Mika, solve na ang problema mo. Oh? Papaano? Bukas na ang bookstores drop-off centers na kaagapay ng FEBC. Pwedeng-pwede mo nang ibalik ang piso para sa Radyo Coin Bank sa pinakamalapit na bookstore branch. Talaga? Buti naman. Eh ikaw, yung piso para sa radyo coin bank mo, kamusta naman? Oy, active ako. Pinuno ko na kaagad ang coin bank ko at naideposito ko na sa bangko. Papaano yun? Mag-text ka sa FEBC sa 0947-333-5605. Tapos, bibigyan ka nila ng instructions kung paano i-deposit ito sa bangko. Ang galing! Pati ang pagtulong natin sa FEBC, digital na rin. Biro mo, ang coin bank ko pwede na rin pala i-deposito sa bangko. Kaya nga, di ba? I-share mo na ang good news sa friends para maibalik na rin nila ang piso para sa Radyo Coin Bank at makatulong sa ministry ng FEBC. Wait, pwede favor? Samahan mo ako mamaya sa bookstore. Bakit? Ilan ba yung piso para sa Radyo Coin Banks mo? Mga 3 lang naman. Ang bigat eh. Ah, okay. Sige, magkita tayo mamaya. Basta, magdala ka ng alkohol. Yung quarantine pass mo, dalin mo na rin ha. At huwag kalimutan ng face mask.
Narito ang mga bookstores drop-off center na maaari ninyong isaoli at makakuha ng bagong piso para sa Radyo Coin Bank. Back to the Bible Bookstore, CLC Bookshop Malolos, CLC Bookshop Valenzuela at Philippine Christian Bookstore branches. Alabang Muntinlupa, EDSA Cubao, Farmers Plaza, Imos Aguinaldo, Los Baños Laguna, Makati Bethany, Masagana, Monumento, SM Dasmariñas, SM Fairview, SM Marilao at SM Santa Rosa Laguna. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o 0927-778-6909. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Ipinagdiriwang ang kanyang 72 taong anibersaryo. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1162 DXKI, the friendly voice of Coronadal City. 103.3 The New J, your positive choice, Cagayan de Oro City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 106.3 DZRK, Radyo Kapit Bisig, Quezon, Palawan. 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Cebu City. 97.5 DYFE, unang tugon ng pamayanan, Tacloban City. 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ipinapahayag si Kristo sa ating mundo. Ikaw ay Diyos. Praise Release. Bagong anyo ang nakita at namasdan ng karamihan. Tinatanong nila, bakit kakaiba? Ang buhay niya'y pag-asa'y nakamtan. Isang bagong likha ang umilaw at tumanglaw sa kadiliman. Umaawit siya, papuri kay Jesus, si Kristo ang pinaglilingkuran. Ang buhay ng tao'y nagbabago, ang puso'y nililinis ni Kristo, kahit na anong sama nagkasalan. Ang Panginoon ay babaguhin ka.
Happy listening to Pastor Dindo and Ivy Galang with their kids Isaiah and Lucas, saying hello to Fiel and the Galang family, PMC family, Jesus is My Passion Ministry, and NE Prayer Warriors. Magandang hapon din po, Dina de los Reyes Frondarina, Gilbert Buenavista, kay Ate Josie Osinar, Julie Baldicanas, Charlie Brocal, Cynthia Perez, Luz de la Cruz, kay Evelyn Villarreal, hello po sa inyo. Sa Munting Lupa, yan, taga dyan, si Ate Evelyn Villarreal. Maging si Rosalie Francia, happy listening as well. Dorleen and Evelyn Carriazo of Batangas City. Hello po. Pati na rin po si Ate Edith Paglinawan ng 13 Martires. Magandang hapon po at maraming salamat kasama namin kayo dito sa Praise Release on 702 DZAS. Dito naman sa ating mga praise reports, bayanihan ngayong typhoon season featuring Lipa, Batangas at ang assistance ng Philippine Medical Association. Creative content for reading literacy naman para sa mga youth ang handog ng Cultural Center of the Philippines. Ilan po sa mga good news na kalap ni Abse Di Ferrer. Hi kaagapay! Ako po muli ang inyong makakasama, Abse Di Ferrer, para batiin at pasalamatan ang ating mga kababayan dahil sa kanilang mga gawang kabutihan sa nagdaang linggo. Simulan na natin sa kwento ng isang PWD na nagmula sa Lipa, Batangas na nakilala sa pangalang Vener Lucero. Sa kabila man ng kapansanan, hindi ito naging hadlang para magbigay tulong ang lalaki sa mga naapektuhan ng bagyong Ulysses. Sa kwentong ibinahagi ng isang nagtatrabaho sa pawn shop na si Michael Ebreo, doon ipinadala ni Kuya Vener ang pera para sa isang foundation na tumutulong sa mga naapektuhan ng kalamidad. Umani naman ang puri si Kuya Vener dahil sa ginawa nitong pagdodonate sa mga nasalanta ng bagyo sa kabila man ng kanyang kalagayan. O diba kaagapay, patunay lamang si Kuya Vener na wala sa estado ng buhay ang pagtulong sa kapwa. Sa pagbabasa, hindi ka nag-iisa. Iyan naman ang libreng art e-book na handog ng Cultural Center of the Philippines para sa mga kabataan. Naglalaman ito ng mga mahalagang impormasyon patungkol sa kalusugan at COVID-19 with creative at artistic content na angkop sa mga kabataan. Bukod sa layo nito na mag-educate, mas mapapalawig at mahahasa ang imagination at reading literacy ng bata sa pamamagitan nito. Sinabi rin ng CCP na aim ng kanilang book project na makapagbigay pag-asa sa kabila ng nararanasang pangkasalukuyang social climate at pandemic. Free check-ups naman para sa mga biktima ng bagyo ang naging handog ng medical group na mula sa Philippine Medical Association o PMA. Tinawag nila itong Doctors on Boat na umiikot sa areas na nadaanan ng bagyo para mag-provide ng medical consultations. Una nang isinagawa ang inisyatibong ito ng manalasa ang bagyong Yolanda sa Leyte at sa Marikina at iba pang parte ng Laguna noong bagyong Ondoy. At hanggang sa ngayon, sa tatlong magkakasunod na bagyong nagdaan, patuloy pa rin ang kanilang pagtulong. Bukod sa medical assistance, misyon rin na makapag-distribute ng cough medicine, vitamins para sa matatanda at hygiene kits para sa mga residente. Namahagi rin sila ng relief packs na naglalaman ng mga damit, canned goods at 2 kilo ng bigas. Kaagapay, sana at na-inspire ka na naman sa mga naibahagi kong good news at ito'y kapulutan nyo ng aral. Patunay lamang na kahit sa anumang kaparaanan, kaya tayong gamitin ng Diyos bilang instrumento ng pagpapala at tulong para sa ating mga kababayan. Muli ako po si Abse Di Ferrer. Ingat ka kaagapay! Ang lahat ng
iisang umaawi sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ipinupot, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa amin, magpupuri ikaw lang, O Diyos. Siyang ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayay pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawi sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri ikaw lang, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. 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 Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri ikaw lang,
Makinig sa 10,000 Reasons and More, mga awitin at refleksyon sa kabutihan ng Panginoon. 10,000 reasons to say I love you. 10,000 reasons to show that you care. 10,000 reasons to thank your spouse. 10,000 reasons to hug your child. 10,000 reasons to affirm your friend. Most of all, 10,000 reasons to praise God for all that He has given you today. As you start your day right, here are 10,000 reasons and more to be a blessing to someone today. 10,000 reasons and more. Linggo, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng gabi. Dito yan sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Uy, excited na ako! Ito na! It's bonus time! Yes! Oo nga, friend! Matatanggap na natin ang bonus, pati yung groceries na ibibigay ng ating company. Excited na rin ako kasi plano kong ibahagi yung Christmas bonus ko para makatulong sa mga nasalanta ng Super Typhoon Rolly at ng Bagyong Ulysses. Wow! Ang ganda naman ng plano mo. I-share mo naman sa akin yan para makatulong ako kahit sa simpleng pamamaraan. Oo ba? Ganito lang yun, friend. Alam mo bang inilunsad ng FEBC Philippines ang Bayanihan Catanduanes, Cagayan Valley? Hindi lang basta prayer ang pwede nating ibigay, kundi tulong pinansyal na rin at makakatugon ito sa mga pangailangan ng mga nasalanta ng bagyo. Ay, ang ganda naman yan. Oo. Tama ka. Teka, paano ko ba may papahatid ang aking tulong? Madali lang yun, friend. Ganito lang yan. Bisitahin lang ang donatenow.febc.ph at nandoon ang mga proseso at mga impormasyon. Wow, ang simple naman pala. Thank you, friend. Yes. Thankful ako kasi makakatulong tayo kahit sa simpleng pamamaraan. Ano man ang bagyo ng buhay na ating maranasan, magtiwala lamang tayo sa ating Panginoong Yesus na nagbibigay ng kapayapaan at kaligtasan. Kaya tayo na, sama-sama at makiisa sa bayanihan. At ang pagbati namin ng maligayang Pasko mula sa inyong agapay ng sambayanan. Aangat tayo muli. Dahil hindi tayo natitinag ng bagyo, lindol, at pagsabog ng bulkan, kaya natin muli ito. Sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay, at pagdistansya. Sasalubungin ang sikat ng araw sa mga paborito nating lugar. Kapag isinapuso natin ang pag-iingat, aangat tayo muli. Ingat-angat, tayong lahat. This public service message is brought to you by KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number 2431-009393. BDO Savings Account Number 0041503668783 at Metrobank Current Account Number 631-7631-055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school.
Hanggang sa isang araw nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano. Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay, hiwalay sa inyo, ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Kung sumabay ka sa panalangin at nais mo nang babasahin para malaman ang susunod na hakbang sa iyong paglago at pagbabago, mag-email ka sa dzas.info@dzas.febc.ph. Ako po si Pastor Sunny Boywane ng PMF Balaquilong Christian Church. Samahan niyo po ako sa isang makabayang panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po namin nihayag na Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa aming mga kabataan. Salamat po dahil sa modernong panahon, sa new situation, Panginoon, na may paraan ka pa rin upang hubugin ang aming mga kabataan, Panginoon. Nihiling po namin na gabayan mo ang aming bayan sa aming ginagawang online classes. Tulungan mo po at samahan ang mga students habang sila po ay nag-aaral, lalo na po ang aming mga kabataang nahihirapan sa ganitong sitwasyon. Provide mo nawa ang kanilang mga pangailangan sa lahat po ng aspeto ng kanilang buhay. Mga Panginoon, ang challenges na kanila pong kinakaharap ay makatulong upang mas lalo pong mahubog ang kanilang karakter at pananampalataya, Panginoon. Ngayon din po, bagamat sila po ay nag-a-adjust sa bagong normal na ito, Panginoon, nawa po ay matutunan po nila na mabalanse ang lahat po ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. Nawala din po kami na hindi po nagmamaliw ang iyong pag-ibig at pagpapala, kaya habang sila po ay humaharap, Panginoon, sa pagsubok po ng pag-aaral at pagsubok ng buhay, patuloy po nilang maranasan, Panginoon, ang kalakasan, tiwala at pag-asa na galing sa iyo, na bagamat sila po ay nahihirapan, Panginoon, mag-glorify pa rin ang iyong pangalan sa pamamagitan po ng kanilang mga pinagdadaanan. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng edukasyon na hindi po mapipigilan ano man ang aming sitwasyon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Ipinagdiriwang ang kanyang 72 taong anibersaryo. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1162 DXKI, the friendly voice of Coronadal City. 103.3 The New J, your positive choice, Cagayan de Oro City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 106.3 DZRK, Radyo Kapit Bisig, Quezon, Palawan. 1233 DYVS, the Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Cebu City. 97.5 DYFE, unang tugon ng pamayanan, Tacloban City. 1143 DZMR,
Missions Radio, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ipinapahayag si Kristo sa ating mundo. Praise Release. Langit mong inaasam, lupa ang binagsakan. Di ka na nga makaahon, patuloy pang nababaon. Kay taas ng iyong lipat noon, ba't gumagapang ka ngayon? Pinakamamahal kong bayan, ano nga ba ang dahilan? Sa kabila ng pagsisikap, bakit pa rin naghihirap? Sa bigatig lumalaganap, bumubuho ang pangarap. Kung sino-sino inuwagan, Diyos ba ang kinalimutan? Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong bukas. Kung makakaisa'y muling mabubuo ang pangarap, at nang minsan ba'y muling magkapos ang paghihirap. Bigis na di ba nalangin sa isang Diyos natin, manumbalik sa Kanya hanggang wakas. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas. Ladies and gentlemen, Mr. Ruben Lorente. Pinakamamahal kong bayan, ano nga ba ang dahilan? Sa kabila ng pagsisikap, bakit pa rin naghihirap? Sa bighating lumalaganap, bumubuho ang pangarap. Kung sino-sino tinawagan, Diyos ba ang kinalimutan? Ay muling magkapos ang paghihirap.
As we continue having an attitude of gratitude, may it bring you peace. Let's make it a habit, kaagapay, to count our blessings, getting rid of the worry, keeping us up at night. Sa isang mapagpasalamat na puso, alam po natin, parating makikita ang kamay ng Diyos sa lahat ng sitwasyon. Ano man ang kalagayan mo ngayon, kaagapay, sana nga patuloy kang magbigay kapurihan sa ating Panginoon at tiyak yung kanyang higit na pangkaraniwang kapayapaan, ibibigay niya sa atin. Kasama natin ang Diyos. Ang FEBC Jammers will sing this for us on Praise Release here on 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalsa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Tayo'y dumaan man, dumaan man ako sa Diyos, di ako mangangamba, di ako mapapansa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Tayo'y dumaan man sa ilog, dumaan man ako sa ilog, di ako masusunod sa Diyos. Di ako mangangamba, di ako mapabalisa. Kasama natin ang Diyos. Isa pa, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Tayo dumaan man sa ilog, masusunod, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Hello kaagapay! Ako po si Kayla Escalante na patuloy na maghahatid sa iyo ng inspiring and positive stories. Tunay ngang laging may paraan pagdating sa pagtulong sa kapwa. Ganyan ang pinatunayan ng isang empleyado ng lokal na pamahalaan ng Kasiguran, Sorsogon. Para kasi makapangalap ng pera, nagbenta siya ng mga lumang gamit at paintings upang magbigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Inilunsad ni Angel Ayala kasama ang kanyang mga kaibigan ang proyektong naglalayon na mag-abot ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Kabilang sa mga kagamitang ibinebenta nila ngayon ang kanyang bisikleta,
paintings ng kaibigang artist at iba pa. Para naman sa kahit na anong donasyon, bukas ang kanilang grupo para tumanggap ng mga ito at iipunin upang sabay-sabay na maipamahagi sa mga nangangailangan. Salamat po sa inisyatibang ito, Angel Ayala, maging sa iyong mga katuwang. God bless your generous hearts. Tungo naman tayo ngayon kaagapay sa Christmas capital of the Philippines na San Fernando, Pampanga. Kilala ito dahil sa makukulay na dekorasyon tuwing Christmas season. Pero mas pinakulay ito ngayong taon dahil sa kakaibang tema nito. Tampok nila ang pagkilala at pagpapasalamat sa mga frontliner dahil pa rin sa kinakaharap na pandemya ng ating bansa. Layunin nito na kilalanin at pasalamatan ang mga frontliner na siyang itinuturing ngayon na modern heroes dahil sa ipinapakita nilang sakripisyo at pagmamahal sa bayan sa kabila man ng pandemya. Instant tourist attraction ang harapan ng Heroes Park, dahilan para tumigil muna ang mga motorista dahil sa mga dekorasyon. Pagpapatunay ito na talagang kinikilala natin ang mga frontliner na siyang bayani natin ngayong kumakaharap tayo sa pandemya. Hindi naman naging hadlang ang personal na sitwasyon para sa isang babae na abutin ang kanyang pangarap. Sa kabila kasi ng pagkakaroon ng intellectual disability, pinatunayan ni Brina Maxino na kaya niyang maabot ang kanyang pangarap kung magsisikap, magmamahalan at may pananalig sa Panginoon. Pagbabahagi ni Brina, noong siya ay 9 na taong gulang pa lamang, ay sinabihan ng doktor ang kanyang mga magulang na hindi mabubuhay ng matagal si Brina dahil sa butas sa kanyang puso. Noong siya naman ay grade 5 pa lamang, sinabihan siya ng kanyang mga guro na hindi siya nararapat sa eskwelahan dahil siya ay mayroong low IQ. Madalas din siyang makaranas ng panunukso. Pero dahil sa sobrang suporta, pagmamahal at pagtsatsaga ng kanyang mga magulang, siya ay nakatapos ng high school sa edad na 16 years old at bilang isang class valedictorian pa. Sa edad rin na 20, nakatapos siya ng kolehiyo sa kursong AB History. Si Brina ay isa na ngayong assistant teacher sa isang paaralan sa Parañaque City. Salamat sa kwentong inspirasyon na ito, Brina Maxino. Tunay nga na sa Panginoon ay walang imposible. Muli, ako po si Kayla Escalante at sana ay napangiti ka kaagapay sa mga kwentong inihatid ko sa iyo. Stay safe kaagapay! Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all
nakatambak na damit mo sa sahig? Mama, namimili ako ng damit kong susuotin sa Pasko. Ay, itong red na dress! Ginamit ko last year. Pwede na to! Naku anak, kasya pa ba sa'yo yan? Parang tumangkad ka na tsaka nagkakalaman ng kaunti. Ma, kayang-kaya pa po to. Push mo lang. Pakitaas po ng zipper. Nak, baka naman masira to. Sige ma, hindi ako hihinga. In 3, 2, 1. Ay, ayan, sabi ko na sa'yo, nasira na. Di bale, wait! Pardible, ma! Pakilagay po. Pardible? At saka wag mo na tong gamitin, bitin na to sa'yo. Okay lang yan, ma. Online lang naman yung Christmas party namin. Aura na yan. Idaan lang sa ganda. Halika nga dito. Alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa'yo, anak. Kahit na naging mahirap yung dinaanan natin nitong taon, nagagawa mo akong laging pangitiin. Ma, sabi niyo po smile. Bakit po ikaw umiiyak? Ikaw talaga? Manang-mana ka sa pinagmanahan mo. Marami mang pagsubok ang sinuong ngayong taon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nananatili sa habang panahon. May pag-asa kay Kristo. Ito ang inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Pangako sa pag-iingat buhay. Iniibig ko ang aking pamilya. Sila ang rason ng aking paghahanap buhay. Kaya hindi ako magiging pabaya. At sa aking pagbabalik trabaho, iingatan ko ang aking sarili. Magsusuot ng mask. Maghuhugas lagi ng kamay. Pananatilihin ang distansya sa ibang tao. Ito ang ambag ko. Para sa sarili. Para sa pamilya. Para sa bayan. Para sa ating bukas. Ingat buhay para sa hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Alis na ako. Ang face mask at shield, dala mo? Oo. Ang alcohol. Kailangan pa ba yun? Pag nagkasakit ka, apektado lahat. Ikaw, ako, anak mo. Disiplina lang ngayong pandemya. Marami pa rin nagkakasakit. Disiplina ay isa-isip. Sundin ang minimum health standards. Maghugas ng kamay at magsuot po tayo ng face mask at shield. Papa, yung alcohol mo. Ako po si Paulo Bediones. Para sa pamilya, pairalin ang disiplina. This message is brought to you by the Department of Interior and Local Government. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Ipinagdiriwang ang kanyang 72 taong anibersaryo. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1162 DXKI, the friendly voice of Coronadal City. 103.3 The New J, your positive choice, Cagayan de Oro City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 106.3 DZRK, Radyo Kapit Bisig, Quezon, Palawan. 1233 DYVS, the Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Cebu City. 97.5 DYFE, unang tugon ng pamayanan, Tacloban City. 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ipinapahayag si Kristo sa ating mundo. Praise Release. Kailawak ng puwang sa pagitan natin, di maabot ng taas ng bundok. Sa kapiguan, tumingin sa langit, binikas ko ang pangalan mo. Sa kadiliman,
magtagumpay magpakailanman. Sumapit na ang araw ng pangako, ika'y nabuhay at tumago sa katahimikan, tindig ang lakas ng tagumpay magpakailanman. Jesus, iyo ang katagumpayan. Hallelujah, purihin ang nagligtas. Hallelujah, kamatayan ng wakas. Kalayaan ay taglay, kaligtas ay binigay. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Hallelujah, purihin ang nagligtas. Hallelujah, kamatayan ng wakas. Kalayaan ay taglay, kaligtas ay binigay. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Jesus, ikaw ang pag-asa Magandang araw sa iyo kaagapay. Ako po si Arwel Mendoza. Patuloy nating pagsaluhan ang mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Namahagi ang non-profit organization na Balay Mindanao ng malinis na inuming tubig para sa mga lubhang naapektuhan ng bagyong Rolly at Ulysses sa Albay at Catanduanes. Itinayo nila ang Sky Hydrant Water Filtration Units bilang tugon sa problema ng mga residente sa lugar kung saan makaiinom ng malinis na tubig. Ang purifying machine na ito ay may kakayahang mag-produce ng 12,000 cubic meters ng malinis na tubig sa loob ng 8 oras. Tiyak malaki ang may tutulong nito para sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa mabuting inisyatibong ito ng Balay Mindanao. Dako naman tayo sa Leyte. Isang lalaki mula sa Matalom, Leyte ang umani ng papuri matapos magtanim ng libo-libong mangroves. Siya ay kinilala bilang si Gary Dabasol. Kwento ni Dabasol, nawasak ng storm surge ang bahay niya nang manalasa ang bagyong Yolanda sa kanilang lugar noong 2013. Upang hindi na muling masira ng mga alon ng kanyang bahay, sa loob ng 5 taon, nakapagtanim si Dabasol ng higit 10,000 mangroves. Pinupulot lang din umano ni Dabasol sa baybayin ang mangrove seedlings na itinatanim niya. Bukod sa mangroves, may ornamental plants din si Dabasol at ang kanyang asawa sa kanilang bakuran na kanilang inilalako bilang hanap buhay. Talaga namang kahanga-hanga ang resiliency ni Tatay Gary. Makikita natin sa kwentong ito ang kahalagahan ng pag-aalaga sa ating kalikasan. Nawa, maging paalala sa atin ito na malaki ang ating responsibilidad na payabungin at alagaan ang ating kapaligiran. Sa lungsod ng Valenzuela, hinahangaan ng 2 lalaki matapos magpamalas ng katapatan sa kapwa. Kinilala ang magkaibigan bilang sina John Lowell Parina at Vincent Portes. Kwento ng magkaibigan, pababa na sila sa Paso de Blas, Valenzuela City nang mapansin sa lapag ng sinasakyang busang isang wallet. Hindi nagdalawang isip sina Parina at Portes na isauli ang nakitang wallet. Agad silang nakipag-ugnayan sa otoridad upang mapuntahan ng may-ari ng wallet. Siya ay kinilalang si Celjan Santiago na isang working student. Labis ang tuwa at pasasalamat ni Santiago dahil naisauli sa kanya ang mahigit 20,000 piso na laman ng kanyang wallet na gagamitin niyang pang-tuition sa paaralan. Saludo tayo sa pinakitang katapatan ni John Lowell Parina at Vincent Portes. Maraming salamat sa inyong mabuting puso at pagmamalasakit. Nawa magsilbing inspirasyon ito sa atin na isapamuhay ang katapatan sa ating kapwa. Muli, ako po si Arwel Mendoza
Stay safe kaagapay! Ako po si Pastor Eduardo Kaalim ng Messiah Christian Baptist Church. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong trono upang amin pong idulog sa inyo ang mga kababayan po namin na naapektuhan ng COVID-19 virus. Dalangin po namin ang kanilang mga pamilya na lubusang nag-aalala. Dalangin namin na nawa yung kanilang mga mahal sa buhay na naapektuhan ng COVID-19 virus ay inyong pagalingin. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, we ask for your healing, for your intervention, for your blessing sa aming pong mga kababayan na naapektuhan ng COVID-19 virus. Thank you for answering our prayers. Ito pong aming dalangin at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen and amen. Didn't deserve your grace, I didn't deserve your mercy, but still you took my place, because you loved me, and for you, it wasn't enough to save my soul, to set me free and make me whole. You have a plan for me, a destiny for my life. So I live to give you glory, and I breathe to bring you praise. You paid the ransom for me, and you took away my shame. You said that you delight in me, and I know your word is true. I live, I breathe, I love to worship you. Now I receive your grace, I receive your mercy. I wanna be like you, to follow your heart. And for me, it isn't enough to take your name, accept your gift and remain the same. I wanna honor you, to bless you all of my days. So I live to give you glory, and I breathe to give you praise. You paid the ransom for me, and you took away my shame. You said that you delight in me, and I know your word is true. I live, I breathe, I love to worship you.
We worship you, Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and praise my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, I have already come. 'Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever
but now I see. Was blind, but now I see. From James chapter 2 verses 14 to 17, New International Version. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, "Go in peace, keep warm and well fed," but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it's not accomplished by action, is dead. James chapter 2 verses 14 to 17. Nawa nga po tayo'y maging tagagawa ng ating mga nababasa mula sa salita ng Panginoon. Maraming salamat sa mga kasama rin natin dito, a community of Christ believers na patuloy pong naglilingkod ng may kagalakan sa ating Panginoon through the ministry of FEBC Philippines. Thank you, Grace Estabilio, ang ating producer for this show, kay Hannah Placer, Aruel Mendoza, Brenda Santos, Wen Balatucan, and Tam Canarejo. Salamat din sa ating praise release reporters, Absidy Ferrer, Aruel Mendoza, Kayla Escalante, and Brenda Santos. Sa control naman ang ating po mga technical support, Nathaniel Peralta, JV Tabua, Benjo Morano, and Reggie Villena. Ang ating broadcast engineers, Chester Banzuela and Nalds Pagador, maging po sa ating Bokawe Transmitter Site Chief Tech, si Kuya George Cristobal. Sa ating mga RTVT members, Chris Rosete and Duen Balatucan. Ako po si Aloha Cero. Syempre, maraming salamat sa iyo, Kaagapay, na sinamahan mo ako hanggang ngayon sa gabing ito. Nakikinig po tayo sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. God bless your Sunday evening, and it's going to be a long weekend. Tomorrow po walang official, regular work. Ingat po tayong lahat and enjoy staying with your family and keeping safe indoors. Take care po. God bless! Magpasalamat aking nagagawang tuloy. Sa bawat biyaya ako'y namamangha, pinangakong habang buhay ibibigay lahat at iaalay ang papuri sa iyo, O Diyos. Ngunit bakit ngayon buhay ko ay biglang nagbabago, tila bang nalalayo sa mga pagpapala mo. Kung mawala man
kayamanan at pangarap pati pag-ibig. Kung mawala man ang lahat-lahat sa akin, patuloy pa rin ba akong aawin? Ano man ang pagsubok na sa'kin ay dumaan, hindi ako titigil na itaas ang iyong pangalan. Hindi ko na kailangan ng kahit ano pa man, kahit wala bang dahilan, awit sa'yo'y ilalaan. Wala man ang lahat sa aking paligid, kayamanan at pangarap pati pag-ibig. Mawala man ang lahat-lahat sa akin, patuloy pa rin akong aawin. Mawala man ang lahat-lahat sa akin, patuloy pa rin akong aawit. Hindi ako titigil na itaas ang iyong pangalan. Hindi ako titigil na itaas ang iyong pangalan. Hindi ako titigil na itaas ang iyong pangalan. Tuloy pa rin akong aawit. Praise Release.